Naniniwala ang lahat na ang ginawang ito ni Cristal ang simula sa paghihiganti ni Isabela. Kumibot ang sulok ng bibig ni Isabela habang kinukuha niyang kaninang phone para tawagan si Mrs. Argente. Mga 10:00 ng umaga, nag-post si Mrs. Argente ng isang video gamit ang social media accounts ni Cristal. Kaawa-awa ang kondisyon ni Cristal sa video. Ang kanyang mga matay malalim. Para bang ang laki ng nabawas sa timbang niya sa loob lang ng magdamag. At ang laki ng pinagkaiba na itsura niya ngayon sa mga magagandang selfies na madalas niyang i-post sa kanyang Instagram, Facebook at Twitter accounts. Ang video na ito ang kanyang unang online appearance pagkatapos ng insidente. Meron kami naging hindi pagkakaunawaan ni Miss Taylor. Pero hindi si Miss Taylor ang naglagay sa akin sa kapahamakan. Pinagsamantalahan ako ng gabing iyon dahilan para madali akong maniwala sa sinasabi ng iba. Wala na akong gusto pang itago kaya nilabas ko ng video na to para humingi ng patawad sa lahat. #BruceCheeks. Nagpost na ng video ang biktima para linawin ang buong insidente. Magising na kayo haters. Huwag na kayo magpaka-brainwash sa designer na yon. #StudiedForNothing. Ang haggard na itsura niya. Sa totoo lang, isang dalagang nasirang buhay pero nilalait pa rin siya ng publiko. Papatayin ko talaga ang salarin kung anak ko siya. #SexyV. Lahat kayong mga tangang haters, pinagtatanggol nyo pa rin ang babaeng yon. Malas nyo dahil malinaw ng ebidensya ngayon. Samantala sa Taylor Manor, hinampas ni Sandro ang table sa mesa at sa galit na dinuro si Amor. Tingnan mo ginawa mo. Si Karina nakatayo sa gilid ay nagsimulang matakot. Lumapit siya kay Sandro. Dear, huwag kang magalit. Ikaw, lumabas ka rito. Tinabig ni Sandro ang kamay niya. Pagmasdan mong anak na pinalaki mo, ang mga Argente. Karaniwang pamilya lang ba ang mga Argente na pwede niyang banggain? Sinigawan ni Sandro si Karina. Kinagat ni Karina ang kanyang labi. Malinaw na napakasama ng kanyang loob. Dahil itong lahat sa Isabela na yon. Hindi akalain ni Amor na magbabagong isip ni Cristal at kakampihan si Isabela. Siguradong idea ito ng bruhang yon. Siguradong siya yon. Anong kinalaman nito kay Amor? Si Miss Argente ang nagdesisyon na maniwala kay Amor at ang tanging ginawa lang ni Amor ay maglabas ng ilang impormasyon. At saka gusto mo naman talagang saktan si Miss Argente si Isabela. Siya ang tangang naisahan ni Isabela. Hindi na malay ni Karina ang pagdulas na impormasyon sa kanyang dila. Unti-unting nagdilim ng ekspresyon ni Sandro. Gusto pang magpaliwanag ni Karina pero doon na bumagsak ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Halos lumipad si Karina dahil sa sampal. Bumagsak siya sa sofa. Si Bella pala talagang punterya mo? Hindi makapaniwala si Sandro. Palaging mukhang isang mabait na stepmother si Karina kapag nariyan siya. At kahit si Amor ay isa ring mabuting anak. Pero hindi niya akalain na sasabihin yun ng kasalukuyan niyang asawa. Dear, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi siya pinansin ni Sandro. Bagkus ay tiningnan niya ng masama si Amor na maputla ng mukha. Totoo ba na ikaw ang nag-set up kay Bella 6 years ago? Dad, hindi. Kailangan niyo maniwala sa akin. Nagsimula ng mataranta si Amor. Hindi dapat ako mapalayas dito. Wala nang matitira pa sa akin. Sandro! Isang striktong boses ang naririnig habang pababa ng hagdanan si Madam Taylor. Dahan-dahan siyang lumapit kasabay si Arya. Anong ginagawa mo? Bakit galit na galit ka? Mom, hindi niyo ito problema. Bakit hindi ko ito problema? Sinulya pa ni Madam Taylor si Karina at Amor. Siyang babaeng pinilit mong pakasalan at siyang anak mong inuwi mo sa mga Taylor at ngayon ay hindi mo na sila gusto? Tanong niya. Tumakbo si Amor kay Madam Taylor at mas lalo nagpaawa. Lola, komplikadong ekspresyon ni Madam Taylor habang tinitingnan si Sandro. Sandro, kahit na anong mangyari, anak pa rin ng mga Taylor si Amor at apo ko siya. Kailangan pa rin siya ng mga Taylor para akyatin ang social ladder. Pinalayas mo ng isa sa mga anak mo. Plano mo rin bang palayasin ng isa mo pang anak? Para kay Madam Taylor, palaging unang mga benepisyo. Mamanahin ng mga lalaki sa pamilya ang negosyo at magpapakasal ang mga babae sa mga makapangyarihan at mataas ang estado para tulungan ang pamilya. That was why she would protect Amor because she had usage. Kaya naman protektahan niya si Amor dahil meron tong silbi. Nakakuyam ang kamao ni Sandro. Ma'am, hindi ba't apo mo rin si Isabela? Si Isabela? Uminit ang ulo ni Madam Taylor. Katulad din siya ng nanay niya, palaging outsider sa pamilya. Bakit ko siya dapat asahan? Hindi ba't pinakasalan mo si Rebecca dahil sa galing niya?
Siyang nagpatibay ng posisyon mo sa Bashborge. Pero nirespeto niya ba ako? Isa siyang immoral na nag-iisip pa ng ibang lalaking ngayon kasal na siya sa'yo. Hindi talaga nalala yung bunga sa puno. Tama na. Natigilan lahat sa biglaang pagsigaw ni Sandro. Kahit si Madam Taylor ay pinagmasdan siya na para bang wala na siya sa sarili. Hindi siya kailanman sinigawan ng kanyang anak. Wala kang karapatang siraan si Rebecca. Galit na umakyat si Sandro pagkatapos niyang sabihin iyon. Si Karina na hawak pa rin ng kanyang mukha ay namutla nang makita niya ang pagsigaw ni Sandro sa kanyang ina dahil kay Rebecca. Hindi pa rin nakakalimutan ni Sandro si Rebecca kahit ilang taon na simula nang pumanaw ito. Kaya naman gusto nitong baguhin ang kanyang will. Malinaw na gusto nitong ipamana kay Isabela ang pearl. Hindi siya papayag na makuha ng babaeng yun ang lahat sa kanya. Mom, kailangan nating mag-usap. Si Madam Taylor lang ang pwedeng makausap ni Karina dahil siguradong hindi ito papayag na ibigay ang pearl kay Isabela. Nang lumabas ang explanation video ni Crystal, maraming netizens ang sumipat siya sa kanya. Naniwalang mga tao na naloko lang siya sa kabila ng kanyang mga nagawa. Kasama na rin ang mga statement ng ilang taong sangkot. Lahat ng sisi nakaturo sa salarin. Si Amor, kahit ng People's Daily ng Bashborge ay naglabas ng statement na sumusuporta kay Crystal. Hinusgahan nilang ginawa ni Amor at sinabing mawawalang status niya bilang sikat na jewelry designer. Pagkatapos lumabas ng balita, napakalaki ng nawala sa pearl. Kahit ang mga kliyente na nag-pre-order ng mga alahas sa kanila ay nanghingi ng refund. Kasi simula pa lang nakasikatan ni Amor pero bago pa man niya ito ma-enjoy, siya ng taong kinaiinisan ng lahat ng tao sa lungsod. Hindi ito magugustuhan ng mga Taylor. Hindi ko inasahang magagawang makumbinsi ni Mrs. Argente si Miss Argente na lumabas. Parang yun ang tumuldok sa kapalaran ni Amor. Maliban na lang kung merong maipapakitang patunay si Amor. Sumandal si Isabela sa kanyang upuan. Gustong linisin ni Miss Argente ang pangalan ng anak niya at meron akong ebidensya laban kay Amor. Kaya naman pipiliin niyang tulungan ako. Si Amor naman. Hindi niya marahil inasahan na ma-frame up. Kung matalino si Amor, tatanggapin niya ito at magpapakabait na lang hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Siyempre, kung pipiliin niyang labanan si Crystal at ilantad ang plano nilang dalawa, ang mga Argente naman na makakabangga niya. Wala siyang ebidensya. Mainis lang ang mga netizens sa kanya kung susubukan niyang magpaliwanag. Gayunpaman, hindi nakala ni Isabela na masususpend ang Twitter ni Amor. Malinaw na si Mrs. Argente ang nasa likod nito. Bigla naman tumunog ang kanyang phone. Si Karina. Tungkol ba ito kay Amor? Nilapag ni Isabela ang phone sa desk at ni-loudspeaker ito. Narinig ang boses ni Karina. Isabela, gusto ka makita ng lola mo? Nang matapos ang tawag, nag-alala si Sebastian. Sa tingin mo ba'y gusto ka makita ni Madam Taylor dahil meron silang plano? Gusto mo bang samahan kita? Ngumiti si Isabela. Hindi, Tito Sebastian. Maraming kailangan gawin sa studio. Hindi naman malaking problema si Madam Taylor at Karina. Dumating si Isabela sa Sunrise Restaurant. Nakapagtataka na hindi siya pinabalik ni Madam Taylor at Karina sa Taylor Manor. Ano kayang dahilan nito? Nakita niya si Madam Taylor at Karina na nakaupo sa likod ng mesa nang pumasok siya sa kwarto. Lola, gusto niya raw ako makita? Hindi masaya si Madam Taylor nang makitang hindi siya pinapakitaan ng respeto ni Isabela. Nabalitaan kong pinasa ng tatay mong ownership ng pearl sa'yo. Natigilan si Isabela, nagtataka. Bakit hindi ko alam yan? Hindi ba't kay Amor ng pearl ngayon? Tinignan siya ni Karina habang sumasagot. Tahimik at komplikadong ekspresyon ni Karina habang tinitingnan siya. Merong bakas ng puot. Suminghal si Madam Taylor at sinabing, hindi nang nanay mo nagpondo sa pearl. Nasa ilalim nito ng mga Taylor ngayon. Kami na nagmamay-ari nito. Isa ka lang babae. Magpapakasal ka balang araw at wala nang kinalaman sa iyo ang pearl pagdating ng oras na yon. Hindi ako papayag kung babaguhin ng tatay mong will niya para mamana mo yon. Nasurpresa si Isabela sa sinabi ni Madam Taylor. Anong ibig niya sabihin? Binago ba ng tatay niya ang will para sa kanya mapunta ang pearl? Paano mangyayari yon? Isabela, gusto kong isuko mong pearl. Para bang inuutosan ni Madam Taylor si Isabela? Nagdilim ang mga mata ni Isabela. Lola, nirerespeto kita pero huwag niyong kalimutan na dahil pagmamayari ng mga Taylor ang pearl, wala rin tong kinalaman sa inyo. Pagmamayari ng tatay niya ang pearl ngayon. Dapat lang na siyang magdesisyon kung kanino yun mapupunta. Ang lola niyang si Madam Taylor ay walang kapangyarihan doon. Wala itong karapatan na sabihan siyang isuko ang pearl. Ako ang elder mga Taylor.
Tumaas ang boses ni Madam Taylor. Hindi yun mahalaga. Wala pa rin kayong karapatan. Hindi nagpakita ng awa si Isabela at malinaw sa kanyang ekspresyon na hindi niya isusuko ang pearl. Hinampas ni Madam Taylor ang mesa. Mamamatay muna ako bago mo makuha ang pearl. Hindi inaasahan ni Karina na magagalit ng sobra si Madam Taylor, pero kailangan niyang paalalahanan ng sarili niya. Gusto lang makuha ni Madam Taylor ang pearl. Hindi niya ito ibibigay kay Isabela o Amor. Ginagamit lang siya ni Karina para pigilan si Isabela. Kapag sumuko si Isabela at kapag pumanaw ng matanda, mapupunta sa anak niya ang pearl. Nagtitigan si Isabela at Madam Taylor. Nakatikom ang kanilang mga bibig. Binabantaan niyo ako ng kamatayan niyo? Bakit niyo naman iniisip na maapektuhan ako sa pagpanaw niyo? Katulad ka talaga ng nanay mo. Sarcastic ang tono ni Madam Taylor. Malinaw na hindi siya natutuwa sa tratong pinapakita sa kanya ni Isabela. Madilim ang ekspresyon ni Isabela. Sayang lang at maagang pumanaw ang nanay ko. Baka sumabog na kayo dahil sa kanya. Isabela, ganyan mo ba kausapin mga nakakatanda sa'yo? Sobrang tindi na ng galit ni Madam Taylor. Muntik niya na itong ibato ang mangkok na nasa mesa, ngunit pinigilan niya sarili ng maalalang wala siya sa bahay. Itatrato ko nakakatanda sa akin katulad ng pagtrato nila sa akin. Hindi mo ko tinratong apo simula nung bata ako. Bakit sa tingin mo'y dapat ako maging magalang sa'yo? Hindi siya kailanman binisita o binuhat ni Madam Taylor simula nang ipinanganak siya dahil lang sa isa siyang babae. Bata pa siya noon at hindi pa naintindihan ang nangyayari. Umuwi pa rin siya para sa Thanksgiving kasamang kanyang magulang. Gayon pa man nakita niya at naalala niya kung paano tratuhin ni Madam Taylor ang nanay niya. May hinahon lang si Rebecca at walang masyadong pakialam sa mga sinasabi ni Madam Taylor. Yung sigurong dahilan kung bakit naisip ni Madam Taylor na katulad din siya ng kanyang ina. Akala noon ni Isabela ng kawalang pakialam ng nanay niya sa mga Taylor ay dahil sa pangangaliwa ng tatay niya at relasyon nito kay Karina. Bella, paano mo nagagawang sagutin ng ganyan ang lola mo? Sinusubukan pa rin ni Karina magpanggap na mabuting manugang kay Madam Taylor. Nagpapakatotoo lang ako. Humalakip-kip si Isabela at direktang sinabi. Imposibleng ipamigay ko na lang ang pearl kahit na hindi iwanan sa akin ni Dad. Hahanap pa rin ako ng paraan para mabawi yun. Walang makakapigil sa kanya. Ang lakas ng loob mo? Ngumisi si Madam Taylor. Bakit hindi lalakas ang loob ko? Mariin na sinabi yun ni Isabela. Tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Isabela, hindi nakapagpigil si Madam Taylor at pinagbabasag ang lahat ng plato sa mesa. Nagulat si Karina pero sinubukan niyang pakalmahin. Ma'am, huwag kayong magalit. Hahanap tayo ng ibang paraan para mapigilan siya. Kumalma si Madam Taylor pagkatapos marinig ang sinabi ni Karina. Dugo talaga ni Rebecca na nanalaitay sa babaeng yun. Tama ka, hahanap tayo ng paraan para pigilan siya. Lumabas si Isabela sa restaurant pero bigla siyang huminto sa car park. Tumalikod at tiningnan ng isang Porsche na kakaibang kulay. Tiningnan niya ang license plate nito. Hindi ba't kotse ito ni Megan? Mahilig sa matitingkad na kulay na sasakyan si Megan. Pula, purple at minsan ay pinapalitan niya rin ng green. Kinuha ni Isabela ang kanyang phone na tinawagan si Megan. Mabilis itong sinagot. Anong nangyayari? Nasa Sunrise ka ba? Nagulat si Megan. Hininaan niyang kanyang boses. Paano mo nalaman? Nakita kong kotse mo. Bakit ka bumubulong? Meron ka bang kasamang lalaki? Hindi. Miss Higgins, pwede tayong mag-usap sa susunod na araw kung busy ka. Hindi natin to kailangang ipagpaliban. Pilit na tumawa si Megan sa lalaki na nakaupo sa harap niya at saka bumulong sa phone. Saka na ako magpapaliwanag. Binaba niyang tawag, nakatayo lang doon si Isabela. Boses ng lalaki, ang babaeng yun. Pinulit na naman ba siya ng tatay niya na makipag-blind date? Sa Black Gold Group, lumabas ng elevator si Almaro. Bago pa makapag-react si Sam, bumangga si Almaro sa isang babae. Ngunit, nang pagmasdan niya ito, si Isabela pala to. Walang atensyon ni Isabela sa kanyang dinadaanan. Mabilis ang kanyang paglalakad at hindi niya nakita si Almaro, kaya naman nabangga niya ito. Hihingi sana siya ng paumanhin pero nang makita niyang si Almaro, ay nawala na siya ng gana. Nang makita niyang umalis si Isabela na makita siya nito, nagsalubong ang mga kilay ni Almaro, hinarang niya ito. Nagpapanggap ka bang hindi pa tayo magkakilala? Nagpalingalinga si Isabela at maring sinabi. Mr. McBride, nasa main hall tayo. Maraming tao sa paligid. Abalang-abalang mga dumadaang tao at nakaharang silang dalawa sa entrance ng elevator. Dahil sa pagkatao ni Almaro, siguradong nasa kanilang lahat ng atensyon. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Naningkit na mga mata ni Almaro. Anong kinatatakot mo? Alam na lahat na akin ka. Sinapubliko niya na yon kaya imposibleng hindi pa alam ng mga tao.
Tinabig ni Isabela ang kamay ni Almaro at proud na sinabing, "Pwede mo ba akong pakitaan ng konting respeto, please?" Ayaw niya maglakad-lakad bilang girlfriend ni Mr. Goldman. Nagdilim ang mga mata ni Almaro. Wala naman talaga siyang pakialam sa iniisip ng iba. Ayaw niya lang magpakita ng affection sa harap ng lahat. Bakit siya ikinakahiya ni Isabela? Napansin ni Isabela ang bigat ng braso ni Almaro at ang mapang-angkin nitong titig. Kaya naman nagsimulang tumibok na mabilis ang kanyang puso. Sinong nakakaalam kung hahalikan siya ng lalaking ito sa harap ng maraming tao para lang ipakitang pagmamayari siya nito? Hindi yun maganda. Binago niyang pakikitungo niya mula sa pagiging proud ay naging mahiyain siya. Medyo mahinhin pa at bumubulong. "Nasa harap tayo ng maraming tao. Pwede bang pagmukhain mo naman akong karespeto?" Huminto si Almaro. Akala niya ayaw lang itong magkalapit sila sa publiko. Yun pala ay gusto lang ni Isabela na maging karespeto. Suminghal siya at sinabing, "Sige, tatanggapin ko yan." Binitawan niya ito. Natigilan si Sam. Ganun ba kadaling makumbinsi si Mr. McBride? Lumuwag ang paghinga ni Isabela. Nang paalis na siya, meron siya biglang naalala. Kaya naman lumingon siya at nagtanong, "Oo nga pala, hindi ba't inimbestigahan mo kung meron kaugnayan ng nanay ko kay Edward? Meron ka bang nalaman?" Nung isang gabi niya pa itong iniisip, hindi sinabi sa kanya ni Edward. Palagi itong sinasabi na hindi pa yun ang tamang oras, pero gusto niyang pang mas makilalang nanay niya. Dahil sinimulan naman itong imbestigahan ni Almaro, baka meron na itong nalaman. Bahagyang bumuka sa mga labi ni Almaro na makitang gustong-gustong malaman ni Isabela ang katotohanan. "Puntahan mo ako sa opisina ko mamayang hapon." Pagsapit ng hapon, nagpunta si Isabela sa opisina ni Almaro. Pagkatapos kumatok at tumingin ng pahintulot na pumasok, binuksan niyang pinto at nakitang nakaupo si Almaro sa couch. Sinara nitong dokumentong hawak-hawak, tumingin ito sa kanya. Ang gwapong mukha na yon, nakatikom sa isang magandang linya, ang manipis nitong labi. Umiwas ang tingin si Isabela, masyadong gwapong lalaking ito. Hindi lang gwapo, pero para rin itong gangster sa suot nitong suit. Nang maalala nakita niya ng araw na yon, nagsimula siyang mamula. Nang magtama ang paningin nila ni Almaro, tumikim si Isabela at nagkunwaring mahinahon habang naglalakad palapit. "Meron ka bang nalaman?" Pinasa ni Almaro ang hawak nitong dokumento sa kanya. Kinuha ni Isabela ang dokumento at naupo para basahin ito. Rebecca De Lorja. Galing sa mga De Lorja ang nanay niya? Bakit niya binago yun? Nakatitig lang sa kanya si Almaro. Base sa ekspresyon ni Isabela ay malinaw na wala siyang alam sa nakaraan ng kanyang ina. Ibig sabihin ay wala ni isa sa mga pamilya Taylor. Kasama ka na ang nakakaalam ng totoo. Kung alam ng mga Taylor na asawa ni Sandra si Rebecca De Lorja, ipagkakalat nilang balita. Lalo na't merong kaugnayan sa mga nobelang mga De Lorja. Dahan-dahan sinabi ni Isabela, "Hindi ko alam, pero anong kinalaman nito sa apelyido niya?" Binuksan ni Almaro ang kanyang laptop at pinakita ang isang page. Nakita ni Isabela ang litrato sa file. Nakita niyang kanyang ina noong kabataan nito na pababa ng isang yate kasama ni Edward. Pinapalibutan sila ng mga bodyguards. Si Tito Edward at ang nanay ko? Imposible. Magkarelasyon ba si Mom at si Tito Edward? Biglang naupo si Almaro sa tabi niya at mahinang sinabi, "Tingnan mong mabuti." Pinagmasdan ng mabuti ni Isabela ang litrato at napagtantong magkasunod na naglalakad ang nanay niya at si Edward. Nasa bandang likuran si Edward. Gayunpaman parang magkasunod sila dahil sa anggulo. Kung magkarelasyon sila, mas magiging intimate sila. Pero walang pinakita na anumang senyales ng intimacy si Edward sa kanyang ina. Parang ginagalangan ni Edward sa Rebecca. Sinong kanyang ina para kay Edward? Biglang sinara ang laptop. Lumingon si Isabela sa lalaking nasa tabi niya. Medyo nagulat siya. "Yan lang ang nalaman mo? Yun na yun?" Nakalapat ang mahabang braso ni Almaro sa likod ng couch kung saan siya nakaupo. Sumandal ito. "Halikan mo ko, sasabihin ko sa'yo." "Hindi na bale, ako na lang mismong aalam." Tatayo na sana si Isabela nang bigla siyang hilahin ni Almaro. Napaupo siya sa hita nito. Hindi yun magandang posisyon. "Almaro, dahil ang opisina mo to'y pwede mo nang..." Tinulak siya ni Isabela pero mahigpit siyang inipit ni Almaro sa kanyang dibdib at mukhang hindi siya pakakawalan nito. Nang makitang namumula na sa galit si Isabela, bahagyang tumaas ang mga kilay niya. "Anong sinusubukan mong gawin?" "Bitawan mo ko." Nangalit ang mga ngipin ni Isabela. "Halikan mo ko." Malinaw na isang mapagsamantala si Almaro. "Ayaw ko. Ako na lang ang hahalik sa'yo kung ganun." Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng lalaki para makapagsalita. Dumampi ang mga labi nito sa kanya at ang kamay nito'y nasa likod ng ulo niya na para bang sinusubukan siya nitong kainin. Nagsimula magliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Nag-aalala si Isabela pero ang sarap ng halik. Naubusan na siya ng hininga.
pero nawala na siya sa sarili. Hindi niya na alam kung paano magpumiglas. Kaya hinayaan niya na lang si Almaro. Nagtagal ang halik bago siya binitawan ni Almaro. Nakahinga na rin si Isabela pero sa puso niya nagsimula ng tumunog ang mga alarms. Alam niya na kapag nagpatuloy ito, malalaman siya nito ng buo. Pwede mo na bang sabihin sa akin ngayon? Binago niyang usapan. Hinaplos ni Almarong sulok ng labi ni Isabela at saka nagbagong kanyang tingin. Galing sa isang noble family sa Stos lang nanay mo. Lumilipad pa rin ang isipan ni Isabela na makabalik siya sa opisina. Isang noble sa Stoslo? Mayroong status ang nanay niya? Kung noble ang nanay niya, ibig sabihin ay pinilitan niya ng De Guzman ang apelido niya para hindi malaman ng mga Taylor kung sino siya. Naintindihan niya na. Kung alam ni Madam Taylor na mula sa isang noble family ang nanay niya, hindi niya ito tatratuhin ng masama. Pero bakit pumunta si Ma'am sa Sklokova mula sa Stoslo? Meron bang nalalaman si Tito Edward? Kinagabihan ay dumating si Isabela sa napakalaking private villa ni Edward na merong outdoor pool. Naglalaro sila ng chess sa living room habang nasa gilid naman ng mga bodyguards at pinapanood sila. Tito Edward, kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol sa nanay ko? Tinaas ni Isabela ang tingin para makita ang ekspresyon ni Edward. Huminto si Edward at napangiti. Gustong-gusto mo bang malaman ang tungkol sa nanay mo? Tinikom ni Isabela ang mga labit sa kaginalawang isang piece of board. Meron bang bagay na hindi ko pwedeng malaman dahil ba sa status niya? Dahan-dahang tumaas ang ulo ni Edward. Palaging hinihiling ng nanay mo na lumaki kang masaya at magkaroon ng normal na buhay. Gusto niyang maging isang sibilyan. Nagulat si Isabela at napayuko. Pinanganak ang nanay mo sa isang malaking pamilya na merong mataas na social standing sa Stoslo. Nagtatrabaho sila para sa mga royal at isa inner circle sila nito. Pero nung nagkaroon ng internal conflict ang royal family, umalis sa family politics ang nanay mo para mapanatiling ligtas ang buong pamilya. Mga Delorja ang tinutukoy mo, tama? Nang makitang alam na ni Isabela ang totoo, walang pag-aalinlangan tumango si Edward. Gusto ko maghintay ng ilang tagumpay mo sa buhay bago ko sabihin sa iyong tungkol sa kanya. Bella, kahit na meron ka pang malaman tungkol sa kanya sa susunod, huwag mong sisisihin ang nanay mo. Ang totoo, mahal na mahal ka ng nanay mo. Alam niyang hindi ka tatratuhin ng maganda ng mga Taylor sa oras na pumanaw siya. Kaya naman dumating ako. Hinatid ni Edward si Isabela sa pinto. Sumakay si Isabela sa kotse at umalis matapos magpaalam. Si Amor na kanina pa sinusundan si Isabela nakaupo ngayon sa loob ng sasakyan. Mahigpit ang hawak niya sa manibela at sa kanilabas ang kanyang cellphone nang makita niyang papalabas si Isabela sa bahay ng isang lalaki. Habang tinitingnan ang mga litrato sa kanyang phone, ngumisi siya. Meron na rin ako magagamit laban sa'yo. Sa Taylor Manor. Lumabas si Karina ng banyo habang nakasuot ng isang sexy night dress. Pero sumama ang loob niya na makitang maagang natulog si Sandro. Simula kagabi hindi niya ako hinawakan dahil lang nabanggit ni Mom ang bruhang si Rebecca de Guzman. Pero hindi ako pwede sumuko. Gumapang siya sa tabi ni Sandro. Nilakad ito tinalikan. Dear, biglang naupo si Sandro, tinulak siya palayo. Ganyan ang edad mo pero hindi ka pa nahihiya? Sa study ako matutulog. Pinanood ni Karina ang walang awang pag-alis ni Sandro na mulang kanyang mga pisngi sa galit. Bakit ako nalalamangan na isang patay? Pero kung talagang mahal ni Sandro si Rebecca, bakit niya ako binigyan ng pagkakataon noon? O sadyang mga manloloko lang talagang mga lalaki? Inaalala niya na bang dati niyang asawa ngayon pagod na siya sa akin? Nang mapagtantong walang nangyari nitong mga nakaraang araw, hindi na siya pwedeng manatili na lang at hintayin ang katapusan niya. Meron siya biglang naisip, makikita ang kasamaan sa kanyang mga mata. Sandro Taylor, dahil ayaw mo kong hawakan, huwag mo kong sisihin sa gagawin ko. Nagpunta si Amor sa Black Bull Group para hanapin si Isabela. Nagpunta siya sa 16th floor at bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian na makita siya. Miss Taylor, bakit ka nandito? Hindi ko pa pwedeng bisitahin ang kapatid ko. Humalokip-kip si Amor at mayabang na umasta. Tumawa si Sebastian at sinabing, hindi ka welcome dito. Bumalik ka na. Hindi ba tutusan ka lang naman ni Isabela? Anong karapatan mong paalisin ako? Palabasin mo si Isabela dito. Mas lumala ang asta ni Amor. Lumabas si Isabela ng elevator at narinig ang sinabi ni Amor. Kaagad na nagdilim ang kanyang mga mata. Bakit hindi ka nagtatago sa bahay para iwasan ang limelight? Meron ka talagang lakas ng loob na pumunta rito at gumawa ng gulo? Nang makita si Isabela, napangisi siya at magsasalita na, ngunit doon naman niya nakita si Almaro na papalabas ng elevator. Natuwa siya. Almaro! Walang emosyon sa mga mata ni Almaro. Anong ginagawa mo dito? Napakagat sa labi ni Amor dahil sa malamig na trato sa kanya ni Almaro.
Nagpaliwanag siya. Almaro, nandito ako para sabihin sa yung totoo. Huwag ka na magpaloko pa. Hindi mo alam kung anong ginagawa ni Isabela. Tiningnan ni Almaro si Isabela at nanikita mga mata. Oh, kung ganun, anong ginawa niya? Matalim na tinignan ni Amor si Isabela. Almaro, hindi mo siguro ito alam, pero kagabi nagpunta si Isabela sa bahay ng isang lalaki. May isang oras siyang nasa loob ng bahay na yon. Bahagyang kumunutang noon ni Isabela. Lumabas ako sa bahay ng isang lalaki kagabi. Hindi ba't bahay yun ni Tito Edward? Sinusundan niya ba ako? At itong rason kung bakit siya nagpunta rito at agresibong umasta. Nang makitang nakatitig lang si Almaro kay Isabela, pakiramdam ni Amor ay dinamdam nitong sinabi niya, kaya naman pa-inosente niyang sinabi. Almaro, hindi. Hindi ko lang kaya makitang pinaglalaroan yung nararamdaman mo, kaya pumunta ako dito para sabihin sa'yo ito. Hindi nakalimutan ni Amor na magdagdag pa ng sasabihin. Huwag ka na magpabihag pa sa mga kasinungalingan niya. Magpabihag? Oo nga, para sa kanyang nabihag ni Isabela si Almaro. Si Isabela isang seductive vixen na inagawang lalaking para sa kanya. Humalokip-kip si Isabela, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, na para bang ang taong tinutukoy ni Amor ay hindi siya. Tinaas ni Almarong kamay at tinaas ang baba ni Isabela habang kumikibot ang kanyang mga labi. Totoo ba yun? Hindi sumagot si Isabela pero sa mga mata ng mga tao sa paligid, hindi pa nagagalit si Mr. McBride. Bumuntong hininga si Isabela. Oo, isang oras ako nanatili sa bahay ng lalaking yun. Hindi inaasahan ni Amor na aaminin yun ni Isabela. Kaya sinubukan niya itong gatungan. Almaro, narinig mo ba yun? Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Isa siyang... Anong ginawa mo sa isang oras na yun? Ginawa kong lahat ng dapat gawin. Ngumiti si Isabela, napasinghap ang lahat ng tao. Gusto niya bang mamatay? Tinikop ni Almaro mga labit biglang binuhat si Isabela. Anong ginagawa mo? Almaro McBride, ibaba mo ko. Inis na inis si Isabela, binuhat talaga niya ako sa harapan ng maraming tao. Dinala siya ni Almaro sa kanyang opisina. Si Amor na naiwan doon ay nagulat at unti-unting napalitan ng hiya ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? Hindi naniniwala sa akin si Almaro? Mukhang hindi naman galit si Mr. McBride kay Miss Vera. Sa unang tingin parang nagsasalo siya imbis na magalit. Mukhang merong nabigong gumawa ng gulo. Manahimik ka! Anong alam mo? Sinigawan ni Amor ang mga taong yon. Hindi siya pinansin ng mga staff members at isa-isang umalis. Iniwang mag-isa si Amor sa eksena. Nanginginig siya sa sobrang galit. Buiset, hindi ako naniniwalang tatanggapin pa rin ng mga McBride ang isang pariwara at walang hiyang babaeng yon sa oras na lumabas ang mga litrato. Sa opisina, binaba ni Almaro si Isabela sa desk. Sinuntok siya ni Isabela sa sobrang galit. Almaro, nababaliw ka na ba? Alam mo kung saan ako pumunta kagabi. Kung naniniwala ka sa sinabi niya. Hinalikan ni Almaro ang labi niya at kinagat ito. Kung ganun, bakit mo sinagot ng ganun ang tanong ko? Alam niya nagpunta siya sa bahay ni Edward kagabi, kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Amor. Gusto ko lang inisin ng babaeng yun. Bitawan mo ko. Hindi tinaas ni Isabela ang kanyang binti upang sipain ng lalaki, pero nahawakan ito ni Almaro, dahilan para hindi siya makaupo ng maayos at natumba. Kasama niya rin ang lalaki nang matumba siya. Natulala si Isabela. Nang makitang magulong buhok ni Isabela, gandang-ganda sa kanya si Almaro. Umikot ang kanyang Adam's apple at nagliyab ng apoy sa loob niya. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon? Hininaan niyang kanyang boses, nanginig ang buong katawan ni Isabela na mayroon siyang mapansin at sinubukan niyang ilayo ang katawan nito sa kanya. Ang sabi mo hindi mo ko pipilitin, pero nagsisisi na akong sinabi ko yon. Mas lalong umiinit ang tingin ni Almaro kay Isabela. Para siyang isang apex predator at si Isabela ang kanyang prey. Alam ni Isabela na nawala na sa sarili ang lalaki at siya lang ang pwedeng masisi. Hindi niya dapat sinabi yon. Bella, yumuko si Almaro, tinalikan siya, kinilabutan si Isabela. Tapos na ako kapag nagpatuloy to. No Almaro, sandali, pwede kitang tulungan. Inipon muna ni Isabela ang tapang niya para sabihin ng mga salitang iyon at namulang mga pisngi niya nang sabihin yon. Natatakot siya at hindi niya pa rin maisip na darating sila sa ganong punto. Kaya naman, matatakasan niya lang ang ganitong sitwasyon kapag merong pagkakataong darating sa kanya. Ngumiti si Almaro. Sigurado ka? Hindi siya tinignan ni Isabela at tumango lamang. Baka hindi alam ng mga tao sa labas ng kwarto nangyayari sa loob. Para kay Isabela, isa itong parusa. Isang nakakahiyang parusa.